Sino po yung nagbabasa ng Matthew? Yan, nakikita ko po yung mga mga nag-focus po. Iba ko nauuna pa. Masyadong masinig pa. Nakakatuwa po, at alam po natin sa pagbabasa natin, kahit pa ulit-ulit natin binabasa yung Matthew, iba't iba pa rin yung information na ating nakikita, yung ating natututunan. So, sa Matthew po, pagdating po sa Matthew 5, 6, and 7, dito po binigyan po tayo ng information na si Jesus po yung kanya pong Sermon of the Mount. Ano po? Nabasa po natin pagsimula po ng 5, 6, and 7. Ano po? At pagdating po dun sa chapter 8 ng Matthew, no, na yung demonstration naman ni Jesus as the Messiah, as King, no? Na ito po kanyang pinatunayan doon sa maraming miracles, no? Na kanyang ginawa. Mababasa ho natin yan, no? Sige po na yung pagkabasa ng 8, 9, 10. Ano po? Kung nabasa niyo po doon, nakita po natin doon, no? So, after ho nung 5 and 6 doon sa 7, nung umakyat po sa bundok, si Jesus, para po doon siya magturo sa kanyang mga alagad, maging po sa mga tao. So, yun po yung Sermon of the Mount. Pagkatapos po, pagdating ng chapter 8, bumaba po siya ng bundok. Ano po? At doon naman po ay nakita po natin, nag-perform po siya ng iba't ibang miracles, no? Napakaraming himalaan po. At sabi ko doon, nasa mga 10 miracles doon yung ginawa niya doon, no? Hanggang doon sa chapter 8 and 9. So, kasama po dyan yung mga demon possessed, yung inaalihan po ng masamang espiritu, yung pong mga paralytic, bumuhay din po siyang patay, and then yung nandun din po yung mababasa rin po natin yung final niya yung storm, kasama po yung sa karagatan po. So nakita po natin yung iba't ibang miraculous, no, himala na kanyang ginawa na pinapatunayan na sa yung hari, sa yung Messiah, pagdating po sa chapter 8 and 9. But kung ating pong babalikan, yung sa una naman po, yung sa unang chapter, doon sa Matthew 4:23, sabi ho doon, Jesus went throughout Galilee, teaching in synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. Yung po yung ministry ni Jesus, no? Na preaching, teaching, and healing, nung po sa umpisa po. At dito po sa account ni Matthew, nakikita po natin dito na He's giving to us the authority of Jesus as the Messianic King. This is Jesus proving that He is the Messiah by miracles, miraculous works, and filled with compassion. So, sabi ko dito, hindi lamang po yung pinapatunayan dito ni Messiah, na sa account ni Messiah na si Jesus yung Messianic or siya yung hari, sa hindi lamang doon sa pagpe-perform ng kanyang sa pamamagitan ng pinapatunayan sa pagpe-perform ng mga miraculous, mga himala. Nakita ho natin dito, malimit ho natin nakikita yung compassion ni Jesus sa mga tao. Lalo doon sa nandun siya sa Mount, sa Sermon of the Mount. Nakita natin lagi din yung kanyang yung compassion niya sa mga tao na nakikinig sa kanya. At sabi po, ito pong sulat ni Matthew, hindi daw po ito yung tinatawag na chronologically. But this is thematically yung pagkakasulat dito ni Matthew. Kumbaga relate doon sa mga pangyayari, relate doon sa pagkakataon yung pagkasulat. So, sa Matthew 8 po, sa Matthew chapter 8, sisimulan po natin yung ating message doon po sa chapter 1. Doon saan po so nabasa niyo po ito, kung saan po naandun po si Jesus, na pinagaling niya po yung lalaki na mayroong leprosy. So, sabi po ng verse 1, basahin po natin Matthew chapter 8, verse 1. When Jesus came down from the mountainside, large crowds follows him, a man with leprosy
came and knelt before him and said, Lord, if you are willing, can you make me clean? Sabi mo doon, no, lumapit ka. Pagkatapos po niyang bumaba, galing doon sa bundok, sunod po sa kanya yung maraming tao, at ang isa pong lalaki na may sakit sa balat o yung ketong na tinatawag ay lumapit po sa kanya. At sabi sa kanya, Lord, kung iyong gugustuhin, ano? Sabi doon, if you're willing, kaya mo akong pakinagin, ano? Pwede, sabi nila, you make me clean. Ano po? So, nililisin mo itong aking, diba? So, nakita ho natin dito, ano po, na the man had leprosy and he knew that Jesus was able to heal him. No, alam mo, nung lumapit ho sa kanya yung lalaki na mayroong leprosy, alam niya na si Jesus, balitang-balita si Jesus, no, siya ay nagpapagaling at alam niya na siya ay kanang pagalingin ni Jesus, no. But hindi siya sigurado kung willing si Lord na siya ay pagalingin, no. Alam niya na ako'y kaya pagalingin ni Jesus. Pero sabi niya, are you willing? Handa ka ba? O gugustuhin mo bang ako'y pagalingin, no? Sigurado siya. So, alam mo natin, pagka binalikan doon natin sa Book of Leviticus, yung pong yung law about po doon sa leprosy o yung may sakit sa balatan po. Alam po natin doon sa, kung nabasa po natin sa Leviticus chapter 13, na kapag po ang isa pong tao, ano po, nung panahon po ni Moses, kapag po ang isang tao ay nagkaroon po ng sakit doon sa balat, namumuli po yung kanyang balat, so yun po ay susuriin po ng priest o dadalhin kay Aaron o kay Aaron. So pag nakita po yung kanyang balahibo po sa balat o at saka yung ay puti lahat at ito po ito magustong po sa kanyang laman. So siya po ay kumbaga ay huhusgahan siya na siya ay mayroong ketong. At siya po ay dadalhin to sa lugar kung saan i-isolate, no? O kumbaga aalisin ka doon sa city, sa syudad. No, karamihan iiwalay ka, i-isolate ka sa mga tao upang doon ay ikaw ay magpagaling. So, sa batas po doon sa time ni Moses, and after 8 days po, ikaw ay muling babalik doon sa priest para magpasuri, no po. At kapag po nakita ng priest na yung puti mo ay, ang balat mo ay nananag-uli na, no? Ay ikaw po ay titingnan niya at susuriin niya kung ikaw ay magaling na at pwede ka nang makisama doon sa mga tao. Ngayon kung hindi, ikaw ay muling babalik doon sa i-isolate ka ulit. So, ang mahirap po doon kapag yung kumalat na sa buong katawan mo, yung sakit na ketong, yung sakit sa balat, ikaw ay habang buhay na nandun, hihintay mo na lang yung kamatayan. So, yun po yung mangyayari. Isolated ka. At po kapag ang tao, no, sa kanila pong batas, kapag ikaw ay mayroong sakit, so pagka ikaw ay lumalabas, halimbawa pupunta ka doon sa, kasi po ang nakita ko po yung tinignan ko po ang ano po doon sa time po ng mga may sakit, may pinupuntahan po sila doon sa synagogue, na kung saan po pwede sila doon magsama-sama sa synagogue, na po hindi po wala po pwedeng lumapit sa kanila nung sa time po ni Jesus na ando sila sa synagogue. Kaya itong lalaki, itong may ketong nakalapit kay Jesus. Nakakapunta sila sa synagogue, mayroong lugar daw doon na o pwede sila doon pumunta. So at po pagka po sila ay may nakitang tao, pag sila po lumalabas, so sabi ko 150 feet, no, sisigaw sila na I'm unclean. Sinisigaw nila unclean. So yung mga tao nare-remind na huwag po akong lalapitan kasi airborne po yan, no? Yung sa time po na yan na nakakahawa po. Kaya kapag po sila ay nakakita ng tao, so malayo pa lamang, sabi ko 150 feet, sumisigaw na sila, sinasabi na sila unclean, marumi kami. So yung mga tao po dati na mayroong sakit po na sa balat nito, itinuturing po sila ng marumi. Marumi po sila kaya sila ina-isolate. Kaya po alam po natin na, and then po, kapag po sila ay bumalik sa priest, after 8 days, nakita po na sila po ay gumaling na, so sila po ay magdadala po ng dalawang magdadala po sila ng yun nga po, ng dalawang handog, no? Dalawang ibon na buhay, tapos meron pa silang dinadalang ang tawag dito, kahoy na cedar, no? Piece of wood na tinatawag na cedar, may dala din mo silang lana, yung scarf, tapos meron sinasabi na
Hiso, hindi ko po alam kung ano po yun. Oh, yun. So, at sila po ay tiyahan po yun. Para po sila ay, ibig sabihin na ikaw ay magaling na, ikaw ay malaya na, pwede ka na ulit bumalik doon sa civilization. So, ganun po yung kahirap noong yung sitwasyon kapag ka ikaw ay nagkaroon ng sakit na leprosy sa panahon po na yun. So, nakita po natin dito itong lalaki ito, nung lumapit po siya kay Jesus, at sabi niya, Lord, alam ko po, kaya mo kong pagalingin, no? Kaya mo pagalingin ang aking karulangan. Pero, ikaw ba ay willing na pagalingin ako? Itong aking sakit. No, yun po yung katanong kay Jesus. Sabi niya, naandun yung aking paniniwala, naandun yung aking pananampalataya, no? Para sinasabi mo gano'n na kanyang-kaya mo akong pagalingin. Sometimes, or madalas po, ito yung ating nagiging struggle sa buhay natin, no? So, alam natin na si Jesus, ang Lord, kaya kung may sakit tayo, alam ng Diyos, no? Alam natin na kaya tayong pagalingin, no? Alam natin na, kumbaga, mayroon tayong mga personal na pinapanalangin, mayroon tayong mga personal na hinihiling sa Panginoon na ito naman yung kalooban ng Diyos, ano? Sa tingin mo, kalooban ng Diyos, pero hindi ginagawa ng Diyos, no? Parang hindi ba nangyayari? Parang hindi nagaganap sa buhay mo. Alam ba, sa sakit natin, kalooban naman ng Lord talaga na tayo pagalingin. No, sapagkat ang Lord, ang gusto ng Diyos, yung meron tayo ng mapayapang buhay, may malusog na pangangatawan, may masiglang buhay, para mas magamit. Nandun yung ating, nandun ang ating, will naman to the Lord, na ang buhay ko ay, ang aking sakit, ang aking karamdaman ay kanyang pagalingin. Pero, nagkakaroon tayo ng struggle, yun ang nagiging struggle natin, pero bakit hindi ginagawa ng Diyos? Bakit ayaw yung gawin? Bakit hindi nangyayari sa buhay ko? No. So, yun po. At alam po natin, babalikan ko lamang po yung sinabi ni Paul doon po sa 2 Corinthians 12:7-9. Sabi niya po doon, alam po natin na si Paul, siya po ay napaka-effective, na apostol. Nakita po natin kung gaano siya pinagamit ng Lord ng kanyang buhay, bilang apostol. Ang dami niya kong sinuong na pagsulong para sa Panginoon for the sake of the world, for the sake of salvation, para ipangaral sa iba't ibang bahagi, nung time na yun. But nakita ko natin, dumating ko yung time, mabasa natin sa 2 Corinthians 12:7, na po siya ay nagkaroon po ng sakit. Sabi doon ay yung sinatawag na thorn of the flesh. So hindi natin sigurado kung ano talaga yung iba't iba lang yung ibinibigay ng mga eskola na nagkaroon siya ng tinatawag doon na thorn of the flesh, na ito yung nagiging hadlang, sa kanyang ito yung nagiging kanyang dinadala sa kanyang physical na katawan, ang tawag doon thorn of the flesh. But sabi niya doon ay 3 beses ko itong idinalangin sa Panginoon. 3 beses daw yung idinalangin. So nakita mo natin sa buhay ni Paul nananalangin siya ng mga may sakit, nakakapagbuhay siya ng patay, nakakapagpagaling iba't yung sarili niya mismo thorn of the flesh. 3 beses niya idinalangin, pero walang nangyari. But sabi ho ng Panginoon, yung kanyang pinakamagandang sagot na sabi niya doon sa verse 9, sabi niya, my grace is enough for you. For my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Sabi niya, sabi ng Lord sa kanya, sagot sa kanya, ang tulong ko'y sapat. Sabi niya, lalong nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. So, doon po naiintindihan natin na even kalooban ng Diyos, minsan inaalaw niya para lahat natin makita yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. May mga bagay na alam natin na kayang gawin ng Diyos. Alam mo, sa sakit mo, kayang gawin ng Diyos. Kaya naman akong pagalingin ng Diyos. Kaya naman akong pagpalain ng Diyos. Pero hindi nangyayari sa buhay nito.
minsan yung bagay na inaalok talaga ng Diyos para mas lalo natin makita yung kapangyarihan ng Diyos, lalo tayong magtiwala sa Kanya, lalo tayong manampalataya sa Kanya, at lalo tayong magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya sa lahat ng panahon na ano man yung nangyayari sa buhay natin. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Tunay nga po na, katulad po ng sabi nito, ano po, sabi niya, Lord, kung willing ka, kaya mo naman akong pagalingin, ano po. At nakita ko natin, at yun po yung nakita ng Panginoon, ano, dito po sa lalaki po, na nakita niya yung kanyang pananampalataya, ano po. Kaya nga po, sabi dito, Lord, if you are willing, you can make me clean. At sa verse 3, ang sagot po ni Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing. I am willing. Sabi niya, willing ako. He said, be clean. Immediately, he was cleansed of his leprosy. Sabi po ng iba, di ba, bawal sa batas na sa law na humipo ka doon sa may sakit. Kasi pag humipo ka, magiging marumi ka. No? Pero sabi nila, hindi naman daw nilabag ni Jesus yung law na humipo doon sa may leprosy. Kasi pagkahipo lang niya, magaling na. Immediately. So hindi siya narumihan. But alam mo natin yung mapangyarihan ng Diyos, ano po? At sa pananampalataya po ng taong ito, no, sa kanyang puso, sa kanyang pananampalataya na naroon, na yun po yung nagpagaling sa kanya. No? Alam po natin na kaya nga sabi niya, Lord, hindi mo pa ginagawa, ako'y nananampalataya na ako'y kaya mong pagalingin. No? At yun po yung pinatunayan sa kanya ng Diyos na nangyari yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Siya po yung pinagaling. Kaagad-agad siyang bumalik doon sa kanyang karamdaman. Okay? So, sabi mo doon, I am willing, he said, be clean. Immediately, he was cleansed to his leprosy. At agad-agad, siya ay gumaling sa kanyang sakit sa balat. So, then Jesus said to him, see that you don't tell anyone, but go. Show yourself the priest and offer the gift Moses commanded as a testimony to them. So nakataon natin doon, bumalik po doon si Jesus, no? Dinaalala niya doon na katapos niyang bumalik, pupunta ka ulit doon sa priest para suriin yung iyong karamdaman at sabi doon, mag-o-offer ka. So katulad doon ng law na ginagawa ko ng mga tao. Kapag ikaw ay magaling na, magpapasuri ka sa priest. At siya po yung magsasabi kung ikaw ay magaling na. Bumalik. So kanyang ginawa. But sabi ni Jesus doon, bakit ayaw, huwag mong ipagsasabi. Ano? Huwag mong ipagsasabi. Go and don't tell anyone. Sabi niya, humayo ka, pero huwag mong ipagsasabi. So, alam mo natin dito na si Jesus, sa akin pong palagay, ano po, hindi po nais ng Diyos. No? He did not want the public attention. No? Surrounding, katulad doon ng kanyang mga ginagawa ng pagpapala na yung mga tao ay mapopost doon sa kanyang miracle. No? Hindi talaga nila malaman kung ano talaga yung totoong message kung bakit naparito ang Panginoong Jesucristo. Hindi lang about doon sa miracle, no? Kundi yung daladala niyang salita ng Diyos o yung daladala niyang kaligtasan. So, isa pa po, He did not want to raise additional position to his ministry. So alam mo natin dati na yung mga Pharisee, siya po yung mga kontrang-kontra sa kanya sa mga ginagawa ni Jesus. So kanya mong pagpapagaling, lagi mo siya kino-question sa kanyang mga ginagawa. So minsan, nabasa ko natin dito na yung kanyang yung kanyang pagpapagaling sa araw ng Sabat. Ano po, kino-question po yun ng mga priest, ng mga Pariseo. No, sapagkat sila po yung nakabatay dun sa law, na pag-araw mo ng Sabat, hindi ka, magpapahinga ka, wala kang gagawin. But si Jesus po, dahil yun yung kanyang compassion. So nabanggit natin dito, yung kanyang compassion doon sa mga tao, sa mga may sakit, kahit po araw ng Sabat, siya po ay magpapagaling. So at nakita ko natin doon na isa rin po yung sa mga dahilan ni Jesus, no, para hindi mag-raise ng mga tao katulad nito mga Pharisee doon sa kanyang ministry, doon sa kanyang ginagawa. Okay. So nakita po natin dito
No, sa pamamagitan po ng pananampalataya nitong taong ito na may sakit na leprosy, pinagaling po siya ng Diyos. Ano po? Sa Lord, if you're willing, kaya-kaya. Sa buhay din po natin, ano po? No? Kaya din po patunayan ng Diyos. No? Yung kanyang, kaya din pong gawin kung ano yung ginawa niya dito sa may sakit na leprosy. Ano po? But, alam po natin, no, yung kalooban pa rin ng Diyos sa mangyayari. No? So, sometimes yung nga po sabi ko, nagiging struggle, ano, pag hindi nangyari, parang feeling natin, parang hindi yata tama, hindi yata, bakit, hindi yata nagiging, hindi yata totoo yung na ang Diyos ay nagpapagaling, ang Diyos ay nagpapala. But, doon po nakikita yung ating pananampalataya, yung ating maturity, no? Yung ating paghihintay, yung ating pagtitiwala sa Panginoon na kahit anong mangyari, ay hindi tayo bibitaw sa pangako ng Diyos. Pagpapakano natin ang Panginoon. So, tumuloy po tayo doon sa isa pa pong sa kasunod po nito. So, pagkatapos po noon, ano po? Pagdating po sa verse 5, sabi po naman dito, when Jesus has entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Lord, he said, my servant lies at home, paralyzed, suffering terribly. So nakita po naman dito, after po ni Jesus na pagalingin po yung isang may sakit sa may ketong, may leprosy, isa naman pong Roman centurion yung lumapit po sa kanya. No? At sabi ko sa kanya, sabi niya sa kanya, ay, my servant lies at home, paralyzed, suffering terribly. So, yung kanya pong, anong pong tawag dito? Yung kanyang katulong, anong tawag doon? Alalay. Ano po isang term doon? Isang servant ay mayroon pong malubhang karamdaman. So nakita ko natin, balikan mo natin yung Capernaum. So yung pong Capernaum ay isa po itong lugar doon sa northwestern shore of the Sea of Galilee. Na kung saan po si Jesus po ay nagkaroon po siya ng headquarters for 3.5 years ng kanya pong ministry. Ano po? Doon po. Si Jesus po ay taga Nazareth, but doon po sa lugar po ng Capernaum, doon po mas pinakamaraming ginawang miracles. Tama ba? Pinakamaraming ginawa pong miracles si Jesus. No? Doon po marami siyang perform na miracles sa place ng Capernaum na masigit po sa lahat po ng lugar na kanyang pinuntahan. Doon po siya pinakamaraming ginawang miracles. But, titingnan po natin, pag binalikan po natin sa another 3 chapters po na ating binasa, yung Capernaum, pagkatapos po doon, pinaras po ni Jesus. Sino po nabasa naman pagdating po doon sa verse 11, sa chapter 11, no? Ito po yung kanyang binabanggit. Na yung lugar po ng Capernaum, pagdating po doon sa chapter 11 ng Matthew, ay kanya pong pinars. Sapagkat ito po yung lugar na to, no? Na kung saan siya ay nagkaroon siya ng headquarters ng tatlong kalahating taon na siya ay nangaral ng ministry, nagpagaling, nagturo, ay kanya pong pinars yung lugar ng Capernaum sapagkat marami pong mga tao doon hindi po naniwala sa kanya. Hindi na nampalataya sa kabila ng kanyang mga ginawang pagpapagaling, mga miraculous, pagtuturo, wala po sa kanyang naniwala. Kaya masabi doon, kung mababasa ho natin doon sa Matthew 11:23, sabi ho doon, sabi ni Jesus, sabi ko dito, sa Tagalog, babasahin ko, sabi doon, sabi ko dito, at kayong mga taga-Capernaum, nais pala ninyong itaas ang inyong sarili hanggang langit, ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay sapagkat sa Sodoma ginawa, kung sa Sodoma ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y nalatili pa ang bayang iyon, maghahanggang ngayon. So nakita po natin, sabi ni Jesus, kung sa yung kanyang mga ginawang miracles ay doon sa lugar ng Sodoma, siguro sila ay nanatiling naandun pa, at sila ay nagbalik loob at sila ay nagsisi. But sa lugar po ng Capernaum, kung saan po nag-perform si Jesus ng maraming miracles, siya po ay nangaral,
wala pong naniwala. Ano? Kaya nga po, marami po, ano po, na mga tao po, sa time po ni Jesus, ano, kaya nga sabi niya, huwag mo ipagsasabi, no? Marami po mga tao na sumusunod sa kanya, ang gusto lamang po yung himala, ano? Gusto lamang yung himala, no? Sa buhay po ng maging sa mga tao, pumupunta lamang po sa church para lamang po sa pagpapala, ano? Pumupunta lamang sa church para malamang sa kagalingan, no? Pumupunta lamang sa church para lang dun sa may kahilingan, no? Lumalapit lamang sa Diyos kapag may kailangan. At ganun po, no? Nakita ko natin sa mga tao, no? Na pumupunta lamang sila sa Diyos para lang dun, para sila ay pagalingin o may kailangan. At yan po ang nangyayari sa buhay po ng mga tao sa panahon ngayon, no po? Lumalapit lamang sa Diyos kapag may pangangailangan. Pag wala na ang buhay, okay na uli. Nakakalimutan na uli ang Diyos. No? Pagka ang buhay ay ayos na uli, tumatalino na uli sa Diyos. No? Okay. Kaya nga po, napakahalaga po na sa ating pong buhay, ano po, ay patuloy na malaman natin na hindi lamang po sa sabi ng John 16:33, sa Panginoon, hindi lamang po pagpapala, no? Hindi lamang katiwasayahan ng buhay ang maranasan natin. So, malinaw ko sa sinabi ng John 16:33, magdaranas po tayo ng iba't ibang pagsubok sa ating buhay. At ang sabi doon ni Jesus, take courage, take heart, I can overcome the world. Palakpakan mo natin ang Panginoon. So, punta po tayo sa next verse. Sabi ko sa 6, balik ko tayo sa text. Pagdating sa 6, sabi niya, Lord, he said, my servant lies at home, paralyzed, suffering terribly. Jesus said to him, shall I come and heal him? The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word, my servant will be healed. Sabi ho niya, sabi ni Jesus, pwede ba ang pupuntahan? Pwede ba ako pumunta sa iyong bahay? But sabi niya, hindi na po kailangan kayong pumunta sa bahay, sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo, ay siya po yun. So, pag binagyan po natin, centurion po was the officer in the Roman army. Ang centurion po ay siya po yung officer ng isang Roman army na meron po siyang army na 100 men, ano po? Kaya nga po siya tinawag na Roman centurion, is a commander of century. So siya po ang siya po yung under mo siya doon sa Roman Empire, no? Kaya nga siya po yung bilang siya po ay ano mo ba sa Tagalog yung Roman centurion, Roman centurion. Ano po sa anong Tagalog po diyan? Pinuno. Komandan. Ano po? Commander? Hindi ko alam sa Tagalog. So, meron siyang he oversaw 100 men, a commander of a century, and he is a backbone of the Roman Empire. So, ganun po, isa po siyang parang commander, pinuno, na may hawak po siyang 100 tao, ano po. At siya po ay kumbaga under siya ng Roman Empire. Siya yung nangangalaga po sa isang lugar. So, at siya po yung lumapit kay Jesus na sinasabi po niya, yung aking pong servant ay mayroong sakit at siya ay po ay malumpa. Kaya nga po, sabi ni Jesus, pupunta ako sa bahay mo. At sabi niya, huwag ka nang pumunta, Lord. I do not deserve to have you come under my roof. But just say the word, and my servant will be healed. So nakita po natin doon. So, ito pong Roman na to, Roman centurion, hindi po to Jews. Ito po ay Gentiles. Ano po? Gentiles po to. Ba't nakita po natin doon, ano po? Yung kanyang pananampalataya, no? Na yung kanyang pananampalataya kay Jesus Christ.
yung kanyang paniniwala kay Jesus. Ano? Sapagkat nabalitaan niya siguro na ang daming pinapagaling ni Jesus. So, as a Roman centurion, meron po siyang 100 tao at siya po ay backbone. Pwede po siyang mag-utos, ano po, isa sa kanyang servant para pumunta doon kay Jesus. Para sabihin na yung isang kanyang servant ay may sakit. Pwede niya sabihin, oh, papuntahin mo dito si Jesus sa bahay ko. But, nakita mo natin dito sa Gentile na to, na meron po siyang magandang relation doon sa kanyang servant. Hindi lamang relation bilang ikaw ay aking tauhan, mas higit pa doon, beyond that. So, nakita mo natin yung kanyang compassion din doon sa kanyang servant. Na siya mismo pumunta doon kay Jesus para sabihin yung kanyang tauhan ay may sakit. Kaya sabi niya, Lord, sabihin mo lamang, sa iyong salita lamang, siya ay gagaling. Kaya nga sabi niya doon sa 9, for I myself, an army under authority with soldiers under me, and till this one, go and he goes. And that one, come and he comes. I say to my servant, do this and do this. Sabi niya, maliwanag. Pag sinabi niya, gawin mo ito, gagawin niyo ng kanyang servant. Pumunta ka doon, pupunta. But, dahil dito sa kanyang pagkumbasyon, pagmamahal ng kanyang servant, siya mismo pumunta kay Jesus para sabihin yung sitwasyon ng kanyang servant. So, kapag po slave po, yung sinasabi pong servant, ano po, pag sa Greek word po, ang ginamit po dito is yung salita po na pais. Servant, ang tawag po doon ay sa Greek word, ang tawag po ay pais. No? Sometimes daw po, it translated servant, sometimes translated as a son or a child. No, yung pais na ginamit yung word sa Greek word na kaya pala ganun na lamang yung kanyang affection doon sa tao sapagkat yung sabi doon, hindi lamang servant yung kanyang turing kundi anak or child. So dito po, ipinapakita po yung kanyang malalim na relasyon sa kanyang servant at makita natin yung kanyang compassion sa kanyang servant. Kaya sabi niya, kaya siya pumunta kay Jesus. But nakita ko natin dito, no? Sabi niya, by just say the word. Sabi niya kay Jesus, sabihin mo lamang siya ay gagaling. Lord, Jesus, hindi mo na kailangan pumunta. So nakita ko natin yung pananampalataya ng itong taong ito, no? Nasa kabila na siya ay Gentiles, no? Hindi ko siya Jewish, no? Pero nakita ko natin ganun patindi yung kanyang pananampalataya. Just say the word, Lord. Sabihin mo lang, gagaling na. So nakita ko natin kung gaano yung kanyang pananampalataya sa kay Jesus, no? Na hindi mo na kailangan pumunta ng bahay, hindi na mo na kailangan pumunta pa doon sa akin, hindi mo na kailangan pa siyang makita, sabihin mo lamang, siya ay gagaling. At yun po yung nangyari, sabi dito ni Jesus, at ang marinig ito ni Jesus, when Jesus heard this, he was amazed and he said to those following him, sabi niya to sa mga, sapagkat si Jesus po ay naandun din po sa karamihan ng mga tao po, sabi, when Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. Sabi niya, na-amaze si Jesus sa kanya, wala akong nakita isa man dito sa Israel, tao sa Israel, na ganitong kagrabe yung kanyang pananampalataya. No? Kaya nga po, sabi niya, sa bunod na talata, sabi ni Jesus ulit, I say to you that men will come from the east and the west and will make their places at the peace with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the subjects of the kingdom will be thrown outside into the darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. So, tinignan ko po yung ibig sabihin ito, medyo malalim po yung binabanggit po dito ni Jesus. So, alam po natin, doon po sa Isaiah, binasa ko po yung Isaiah, na yung sinasabi po ni Prophet Isaiah na magkakaroon po ng great feast, no? Doon po sa tinatawag na kingdom age, or yung tinatawag daw po na 1,000 years
millennium, no? Millennium reign na mangyayari na sinasabi dito ni Jesus na ang akala ng Diyos, ng mga tao, ng mga Jews, no, mga Hudyo, sila yung kumbaga, yung covenant ng Diyos sa kanila, yun ang magaganap. Sila yung makakasama ni Abraham, ay Isaac, at ni Jacob na kasalo pagdating doon sa kingdom, or doon sa tinatawag na 100 years na mangyayari, siya yung magiging kasalo. But nakita ko natin dito, kaya sinabi ni Jesus dito na sinabi ni Jesus, but the subject of the kingdom will be thrown inside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. But nagkakamali sila sapagkat nakita ho natin, sinasabi ni Jesus na even yung mga Gentiles, no? Tayo, katulad ho natin, tayo po yung mga Gentiles, hindi tayo kabilang sa covenant, no? Doon sa mga Jews. But alam natin, through Christ, no? Through Christ, nung dumating po si Kristo, nagkaroon ho tayo ng pag-asa, nagkaroon ho tayo ng pagkakataon, tayo man din po ay makasama doon sa piling ng Panginoon. Sapagkat sa true Christ, true faith, sa ating pananampalataya sa Panginoon Hesus Kristo, nagkaroon ho tayo ng pagkakataon doon sa pangako ng Diyos na tayo man din po ay makasama doon sa Kanyang kingdom. Palakpakan ho natin ang Panginoon. So dito ko binabanggit ng Panginoon na hindi lamang ito para sa mga Hudyo. Hindi lamang ito para sa inyo. Ito rin ay para sa mga Gentile, katulad ng lalaking ito na itong, ano tawag ito? Itong Roman centurion. Dahil siya'y nanampalataya kay Kristo sa inaniwala, siya rin ay kabahagi dito. So, marami akong nag-aakala, katulad ng mga Jews, sila yung naandoon. Kumbaga, sa pagdating ng panahon, sila ay kasama. Pero, ang katotohanan po, pagdating ng panahon, sinasabi ni Jesus ng mga kayong hindi naniwala, na kayong tinakwil ako, hindi na nanampalataya sa akin, siya nang sugo sa akin, hindi kayo kasama. No? But yung mga Gentiles nation, through Christ na nanampalataya kay Kristo, at naniwala sa Panginoong sa Kristo, doon sa kanyang ginawa doon sa cross ng Calvary, naniwala sa kanyang muling pagkabuhay, pagkamatay at pagkabuhay, sila ay naging kabahagi. Kaya muli po pagpapakalan ng Panginoon. Sa kanyang grace, at pag-ibig sa bawat buhay, kaya tayo naging kabahagi sa kaharian ng Diyos. Okay. So, dito po, nakita po natin, nung binanggit po noong Roman centurion, yung kanya pong authority, ano po? Yung kanyang authority na sa kanyang mga tauhan, sinabi niya kay Jesus na For I myself, I am a man under authority with shoulders under me. And there is one go and he goes, and that one come and he comes. I say to my servant, do this and he does. So, nakita ko natin dito yung kanyang authority. But the same authority, siya rin naniwala kay Jesus. Yung authority na pinagkaloob sa kanya ng Diyos Ama. No? Yung kanya pong pagpapagaling, yung kanya pong paggawa ng himala, yung kanya pong kapangyarihan na kanya din kayang gawin. So, yung authority na meron yung Roman centurion, same yung kanyang paniniwala, kaya ganyan niya sinabi, yung authority ni Jesus na sa iyo pa lamang salita. Sabi ko ng Roman centurion, sabihin ko lang doon sa aking mga tauhan, pumunta ka ron at pupunta. Utusan ko lamang yung aking mga tauhan na gawin ko ito at gagawin niya. The same authority na inilagay niya kay Jesus. Na sabihin mo lang, mangyayari, magaganap. Sabihin mo lang, gagaling yung aking salita. So, ganun po, katindi. Kaya nga si Jesus ang na-amaze sa kanya. Yung sinabi niya, grabe yung pananampalataya ko. Grabe yung pananampalataya. Kaya nga po, nakita ho natin dito, it trusts the nature and the authority of Jesus, the Word. Yung sinabi po ng Panginoon, siya'y kagaling ay nangyari po. Palakpakan mo natin ang Panginoon. So, and the last po, hanggang 13 lang po ako. Then Jesus said to the centurion, go and let it be done just as you believe it would. And the servant was healed at that moment. Sa pagkakataon mo yun, so, umalis.
At din po yung sa pagkakataon yun ng kanyang pong servant ay bumalik sa pamamagitan lamang po ng salita ng Panginoon Jesus. So ganun po kabisa ang salita ng Diyos, no? Na pwede nating panghawakan, pwede nating panalangyan, pwede nating panampalatayaan. So, ang kailangan lamang po, it takes maturity, no? Sapagkat yun nga po ang struggle natin minsan. Kahit alam natin ng Diyos, kayang gawin ng Diyos, kaya tayong pagpalain ng Diyos, kaya tayong pagalingin ng Diyos. But, yun yung nagiging struggle natin, ano po, na bakit hindi ginagawa ng Diyos? Kayang-kaya naman ng Diyos. Isang ganun lang, isang pitik lamang ng Diyos. Kalooban naman ng Diyos yun eh. Ako'y pagalingin, kalooban naman ng Diyos na pagpalain niya yung kanyang mga anak. Kalooban naman ng Diyos na ako ay mangyayari ito sa buhay ko. Naglilingkod naman ako sa Kanya. Ginagawa ko naman ang lahat. But, it takes talaga maturity. No? Para malaman talaga natin yung tunay na kalooban ng Diyos. Na hindi lamang kalooban ng Diyos ay mangyari ito sa buhay mo. But ang kalooban ng Diyos, ikaw ay manampalataya, magtiwala, maghintay, at magpatuloy. No? Hindi lamang po yung makamta natin yung ating panalangin, but yung tayo ay manampalataya. Even, hindi natin nangyayari sa buhay natin. Katulad po ng awitin, nagtitiwala tayo sa Panginoon. Bagaman hindi natin nakikita, hindi natin nararanasan, hindi natin nararamdaman pa tayo nagtitiwala sa Panginoon. So, ganun po, na ang Diyos po, alam po natin, siya po yung nakakaalam ng lahat. Na po, even yung ating motibo ng puso natin, yung pinakamalalim na motibo ng puso natin, nakikita mo ng Panginoon yan. Hindi po, baga hindi po nakukumplihan sa Panginoon. Siya po yung nakakaalam ng motibo ng puso natin. At alam po natin, kapag tama yung motibo, tama yung laman ng puso natin. So, ang Diyos naman po, He is just God. He is a just God. He is a fair God na ibibigay niya po sa ayon po sa kanyang kalooban. Katulad ng panalangin ni Jesus, nung nanalangin mo siya, no? Not my will, but your will. Lagi niya sinasabi, your will be done. Your will be done. But, alam natin, ito yung will ng Diyos sa akin. Yun ang nararamdaman natin, but dapat lagi pa rin tayo naandun sa kung ano pa rin yung kalooban ng Diyos ay mangyari. At kung ano man yung mangyari kalooban ng Diyos, handa tayong tanggapin. No? Yun ang mahirap sa atin. Kung ano yung kalooban ng Diyos, pag hindi sa tayo doon sa ating will na nasa puso natin, parang hindi ito yung kalooban ng Diyos. Hindi yata ito yung para sa Diyos. But sometimes yun po yung inaalaw ng Diyos, yung mga bagay na hindi yung kalooban natin. But yung kalooban, at alam natin kung ano yung kalooban ng Diyos, yun yung best para sa atin. Hindi po ba, Sister Malen? Kung ano yung kalooban ng Diyos, yun po yung will ng Diyos, at yun yung best para sa atin. So, kailangan lang po na tayo magtiwala tayo sa Panginoon, manampalataya sa Kanya at sa Kanyang mga promise sa buhay natin. Kaya, salamat po sa Panginoon. Meron na lamang po akong 5 minutes. Naayaan ko po yung lahat na tayo po umawit ng isang awitin. So, natabago po si brother. So, salamat po muli sa privilege na tayo po yung tayo po ay magsasalita at makakatala ng mensahe ng Panginoon. So, Diyos po ang kapurihan. Pagpapakan nyo natin po yun. Tayo po natin sumayo. Pwede po natin mabigyan yung I speak Jesus. Pangalan po ng Panginoon Jesus, may kalayaan, may katagumpayan sa ating mga buhay. May kagalingan, may kapayapaan, may kalakasan. Will speak the name of Jesus. Lyrics. Così facciamo la Cosa stai facendo? Cosa stai facendo?